Sabihin at gawin. Masama rin ang loob ni Donaire Jr. sa kanyang pamilya. Mas pinalaki pa raw ang simpleng tampuhan imbis na tawagin siya ng personal. Sa kanyang post naman sa Twitter, humingi ng paumanhin si Donaire sa kanyang fans kasabay ng panawagan na mas paniwalaan siya sa naturang issue. Usapang sports pa rin, mapapanood na sa Action TV ang pinakaabangang Davis Cup Asia Oceania Zonals. Magharap dito ang Pilipinas at Japan. Simula na po yan bukas. Matapos ang aksyon sa Kamara, muling nag-init ang Senado sa pagpapatuloy ng hearing sa multi-million peso scandal sa AFP. Ang sumalang, asawa at bayaw ni ex-AFP Controller Jacinto Ligot. Ngunit ang asawa ni Ligot na si Erlinda, hinay-blood na agad kahit hindi pa natatanong. Ikwento mo, Edison Reyes. Operations Officer of the Armed Ito ang Forces. unang pagkakataong humarap sa Senado ang magkapatid na si Mrs. Erlinda Ligot at Edgardo Yambao. Si Edgardo ang unang sumalang sa panggigisa ng mga senador. At ang naging sentro ng usapan, ang mga questionabling yaman daw ni Edgardo na nakadeposito raw sa 3 bank accounts. Tanong ni Senador Franklin Drilon, paano siya nakaipon ng $3.7 million o katumbas ng 160 million pesos? Gayong 12 taon na siyang walang trabaho. Sagot naman ni Yambao, paano nalaman ni Drilon na may pera siya sa bangko? I cannot confirm or I will never admit na nagkaroon po ako ng ganyang kalalaking accounts. Kaya po nasabi ko sa inyo kung pwede akong magtanong because as far as I'm concerned, hindi ko po winave kahit kailan ang aking karapatan under the bank secrecy law. May mga suspicious transactions. Humihingi po ng authority ang Anti-Money Laundering Council sa husgado na silipin ang inyong account. Ang gusto ko lang pong ma-reiterate dito, ang lalaki po ng figures, kaya ako sinasabing, hindi po akin yan. Kinwestiyon din ng senador kung paano siya nakabili ng mamahaling sasakyan at nakapagpatayo ng malamansyong bahay, gayong retirado na siya. Hamon tuloy ng mga senador, payagan sila ni Yambao na ungkatin ang kanyang mga bank accounts. Kasi pa wala talaga akong 255 O billion. kaya nga kung wala kang 255 billion, kung hindi po sa inyo itong account na ito, I am challenging you, waive it in favor of government. Katwirang pa ni Yambao, dekada 80 pa lang daw negosyante na siya, kaya marami siyang naipundar na ari-arian. Dati siyang supplier ng tsokolate sa mga mall. Edison Reyes, News 5. Sa ikalawang pagkakataon, naudlot na naman ang panggigisa ng mga senador kay Erlinda Ligot, asawa ni dating AFP Controller Jacinto Ligot. Nung una, kalmado pa si Mrs. Ligot, hindi kasi siya nakadalo sa pagdinig nung nakarang linggo dahil na-confine daw ito sa ospital. Ikwento mo, Maricel Halili. Gusto naman po kayo? To tell you frankly, Apo. Your Honor, I'm not feeling well. Kailan po kayo lumabas ng ospital? Thursday ng hapon po. Hindi pa umiinit ang usapan, bumigay agad si Mrs. Erlinda Ligot. May bahay ni dating AFP Controller Jacinto Ligot. Gusto mo na magpahinga for a few minutes? Or you need the assistance of the Senate doctors here? Mr. Chair, can we request maybe a doctor? 1 minute suspension, please. Tumaas sa 180/110 ang presyon ni Erlinda. Bigla tuloy siyang isinugod sa Senate Clinic. Dahil dito, excuse na naman si Erlinda sa hearing. Ngayon sa nagigisahin si Mrs. Ligot tungkol sa 8 bahay nito sa Amerika at sa mahigit 40 biyahe sa abroad. May mga questionabling account din si Mrs. Ligot na hinihinalang kinamkam ng kaniyang asawa mula sa pondo ng militar. Pero milyon man daw ang halaga ng kaniyang assets, hindi naman ito halata. Isang simpleng Erlinda lang kasi ang tumambad sa Senado. Halos wala nga itong alahas at simple lang ang pananamit. Maya't mayaring sinisilip si Erlinda ng kaniyang asawa at kapatid na si Edgardo Yambao mula sa session hall. Pero tulad ng asal nila sa pagdinig, limitado rin ang sagot ng dalawa tungkol sa kanya.
Yung doktor siguro, kausapin niyo yung doktor, makaka... Pero sir, nag-usap ba kayo ni Mrs. Ligot? Hindi ako makala... Ano pong sabi niya sa inyo, sir? Puntahan nyo na lang kasi hindi ko alam. Sabi ng Senate physician, malamang na hindi nakayanan ni Mrs. Ligot ang emotional stress sa pagdinig. Very risky yun sa pasyente, no? Kasi kanina, sobrang taas niya. So, it could trigger any cardiac or pwede magkaroon siya ng complications. Nang matapos ang hearing, pinauwi na rin ng bahay si Ligot. Normal na rin naman daw ang kaniyang vital signs. Tuloy, hindi kontento ang mga senador sa nangyaring hearing. He promised me, when I was inside the clinic, na siya na lang ang tanungin. Sabi ko, I hope you will not invoke your right against self-incrimination. But he still invoked it, so wala naman tayo magagawa. That is his right. Sakaling nasa maayos na kondisyon na si Erlinda, muli siyang iimbitahan sa susunod na pagdinig sa Senado. Maricel Halili, News 5. Noong Pebrero pa, pilit sinasagot ng mga senador kung saan nanggaling ang limpak-limpak na yaman ni dating AFP Controller Major General Jacinto Ligot, asawang si Erlinda at ang kanyang bayaw na si Edgardo Yambao. Gaano nga ba sila kayaman? Ikwento mo, Martin Andanar. Una na rito ang condo unit sa Essensa East Ford sa Taguig na nagkakalaga na ngayon ng 35 million pesos. Nakapangalan ito noon kay Erlinda pero ibinenta sa kapatid na si Edgardo Yambao sa halagang 25 million pesos noong 2003. Ang tanong, paano nagkaroon ng ganong pera si Edgardo ngayong wala siyang trabaho mula 1999? Pero kung ganon, ang tanong ng mga senador, bakit 5 taon siyang walang income tax return? Siya mismo ang nagdeklarang wala siyang malinaw na source of income. 1999 pa nag-retire si Yambao sa trabaho pero sa suma ni Drilon, aabot sa 300 million pesos ang net worth niya. Sa pag-iimbestiga ni Drilon, bukod sa Essensa, mayroon pang isang kondo si Yambao na nagkakalaga ng 1.4 million pesos at 2 SUV na aabot sa 4 na milyong piso. 3 din ang bank accounts ni Yambao na parehong may dollar at peso account. Ayon kay Drilon, noong 2002, may deposito itong $775,000 at 70 million pesos. Noong 2003, may dagdag na deposito na higit $2 milyon at 20 milyong piso. At noong 2004, na i-deposito rito ang may $300,000 at 21 milyong piso. Tanong ng mga senador, kung wala siyang trabaho o negosyo, saan ang galing ang perang ito? Si Major General Ligot naman, wala pang kalahati milyong piso ang pera noong 2002. Hindi rin daw siya nag-file ng income tax return dahil wala naman daw siyang trabaho o negosyo. Ang asawa niyang si Erlinda, na unang idineklarang housewife, may 2 property raw sa Amerika, sabi ni Senador Jinggoy Estrada. Isa sa Buena Park, California, na nagkakalaga ng mahigit 8 milyong piso at sa Anaheim, California, na umabot sa 20 milyong piso. Martin Andanar, News 5. Narito naman ang recap ng mga balita. Mga tropa ni Libyan President Gaddafi inatake na ang kampong malapit sa sinisilungan ng mga OFW. Gaddafi may babala sa Amerika at UN. Eksklusibo, 4 na Pinay na namamasukan sa palasyo ni Gaddafi sumisigaw ng saklolo. Tatakot din po kami kasi nga po yung ibang lugar magulo na po. Tapos ewan ko kung anong mangyayari sa amin. 3 pang batch ng mga Pinoy mula Libya nakauwi na sa bansa. Inaalok na 10,000 pisong tulong ng gobyerno, inalmahan ng mga OFW. Hindi naman magkakasing 10,000 pang negosyo. Pangkain nga lang po yun, 1 linggo. 11 Pinoy na naipit sa pagguho sa Christchurch, idineklara ng patay ng DFA. Bayaw ni ex-AFP Controller Ligot, ginisa sa Senado dahil sa mga kadudad-dudang ari-arian. Are you willing to waive your rights to these bank accounts in favor of the government? Pagpauman ninyo po, Your Honor, yung po kasing tanong nyo sa akin kanina, sa inyo ba yung sa akin ang mga accounts na yan, hindi ko po matandaan lahat ng mga account number. Mrs. Ligot, hinay blood.
Hypertension. Sabi ko nga sa'yo, pwede pang alagang kapatid eh. Amnesia, ribonitis, hypertension. Pwedeng pang isang episode sa alagang kapatid. Mga sakit sa Senate hearing. Oo, yung mga kamag-anak. Anyway, wag natin nakalimutan ha, ay mamayang gabi. Baka pwede tayo mag-offer ng panalangin. Yes. Doon po sa 4 na kababayan natin ng mga domestic helpers po sa palasyo ng kamag-anak ni Gaddafi. Sana po ilayo sila sa anumang panganib at makauwi sila ng matiwasa sa ating bayan dahil mukhang hirap na hirap sila doon makalabas sa nasabing lugar. At yan po, isang oras na mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Susunod na po ang andar ng mga balita sa Action TV, Channel 41 po yan. At dito naman sa TV5, wiling-wili na.